ito ay matagal nang nangyari sa probinsya ng kanyang ina. Karanasan ito ng kanyang lolo Ando noong binata pa lamang ito. Batay sa kanyang pagsasalaysay noong mga panahong iyon ay laganap ang mga kababalagan sa lugar ng lolo niya. Gayon din ang mga pangyayaring may kinalaman tungkol sa mga aswang. Kung kaya halos lahat ng tao noon sa kanilang lugar kapag umaalis o kaya'y lumalabas ng bahay ay may bitbit na bayong na naglalaman ng iba't ibang bagay na pangontra at sandata laban sa aswang. 19 anyos ang lolo ni Ramil nang magkaroon ito ng hindi magandang karanasan sa mga aswang. Pero hindi siya mismo ang naapektuhan, kundi ang kanyang pinsan. Saksi lamang siya sa mga pangyayari. Minsan kasi ay nayaya si Ando ng kanyang pinsan at matalik na kaibigan na si Mikoy. Nakiusap ito sa kanya na kung maari ba raw siyang samahan nito sa kabilang bayan, pagkat niyaya daw siya ng kanyang nililigawan na makipiesta. Bagay na ikinagulat naman at ipinagtaka ni Ando na kanyang binuska pa ang pinsan at kababata. Na paano nangyaring niyaya pa ito ng kanyang nililigawan, gayong napakatorpe umano nito. Nangiti lamang si Mikoy at sinabi iyon daw ang alam niya. Pero ang totoo ay matinik umano siya pagdating sa babae. Nasabi pa niya ay tahimik lang daw kasi siya kung dumiskarte. Pumayag naman si Ando sa paanyaya sa kanya ng pinsan. Basta uuwi rin daw sila kaagad sapagkat maraming gawain ang naghihintay sa kanya sa kinabukasan nung araw na iyon. Tumango naman si Mikoy at nagkasundo silang magpinsan. Kinagabihan noon, habang kumakain sila Ando ng kanyang mga magulang at kapatid ng hapunan, ay sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagpaalam. Hindi namang kaagad nakasagot ang kanyang mga magulang. Ilang sandali pa ang lumipas bago nakapagsalita ang mga ito, na tila ba pinag-isipan pa muna nilang mabuti ang sasabihin. Naunang nagsalita ang ina ni Ando at sinabi nitong wala naman sanang problema, basta mag-iingat lamang siya. Sunod na nagsalita ang kanyang ama at sinabing mag-iingat sapagkat marami ang kumakalat na mga balita na ang bayan na iyon ay kinaroroonan ng ilang pamilyang nagmula sa angkan ng mga aswang. Dagdag pa nito ay baka mahawaan pa silang magpinsan kung hindi sila magiging maingat. Nagpasalamat naman sa kanila si Ando at sinabing sila naman ay mag-iingat. Napilitan nga lang rin daw siya dahil sa pinapupunta si Mikoy ng nililigawan nito. Naawa naman siya sa pinsan pagkat walang makasama. Nabiglang natawa ang tatay ni Ando at tila ba hindi makapaniwala na mayroon ng babae sa buhay ni Mikoy, na hanggang sa makatapos na sila sa pagkain ay doon na lamang umikot ang kanilang usapan. Nang sumapit ang kapistahan sa nasabing bayan, maaga pa ay naghahanda na sila Ando at Mikoy. Kung todo postura ang magpinsan at halos may kalahating oras
nananatili sa harapan ng salamin sa pag-aayos ng kanilang mga sarili, partikular na sa kanilang mga buhok, na humahalimuyak pa ang kanilang mga inilagay na pamada. At bago sila umalis, ay minsan pang nagpaalaala ang mga magulang nila sa kanila. Nang dumating sila doon sa lugar, ay nakaramdam sila ng kilig at pagkasabik dahil sa kasiyahan. Tinanong ni Ando ang kanyang pinsan kung saan ang bahay ng kanyang nililigawan na sinasabi niyang kumumbida sa kanya. Matagal bago ito nakasagot, at nung huli ay napakamot na lamang ng kanyang ulo at sinabing wala naman daw talaga siyang nililigawan at wala ring kumumbida sa kanya. Sinabi lang daw niya iyon para sumama si Ando, dahil alam niya kasing hindi ito sasama kung basta na lamang sila magpupunta doon na wala namang bahay na tutuluyan upang doon makikain. Sinabi ni Mikoy na maaari naman silang makikain sa kahit kaninong bahay, pagkat ganun sa probinsya kapag araw ng pista. Ayaw sana ni Ando sapagkat nahihiya siya, pero naroon na sila at sayang din naman yung pagpunta nila kung hindi pa nila sasamantalahin yung pagkakataon. Sinabi ni Ando sa kanyang pinsang si Mikoy na siya ang mauna at susunod lamang siya, bagay na hindi naman tinutulan ni Mikoy. At may pagyayabang pangang sinabing walang problema at siya daw ang mauuna. Kaya nasabi ni Ando sa kanyang pinsan na ibang klase talaga ito pagdating sa pagkain, na tanging ngiti lang naman ang itinugon nito sa kanya. Sa kanilang patuloy na paglalakad-lakad ay may pinasukan si Mikoy na isang bakuran. Marami ang mga taong naroon na walang tigil sa kakaparoon at parito. Nahihiya man si Ando ay pumasok na rin siya at sumunod sa kanyang pinsan. May kalakihan ng bahay, kaya naisip nilang magpinsan na may sinasabi sa buhay yung may-ari. Maya-maya pa ay may napansin si Ando na isang matandang babae na nakatayo lamang sa may gilid. At nang mapatingin siya dito ay nakita niyang kinawayan siya nito. Nagdalawang isip naman si Ando pagkat nahihiya siya. Pero nang muli siyang mapatingin sa babae ay muli din itong kumaway sa kanya. Sinisenyasan siya nito na lumapit, kung kaya wala nang nagawa pa si Ando. At nang nasa harapan na siya ng matandang babae ay sinabi nitong kumain lang sila at huwag mahiya. Kainin umano nila ang lahat ng kanilang maibigan, dahil inihanda niyang lahat ng mga iyon para talaga sa mga taong makikipamyesta sa kanila at papasok sa kanyang bahay. Biglang napabulala si Mikoy at hindi napigilan ang kanyang kasiyahan dahil sa mga sinabi ng matanda. Kaya sinaway naman ito ni Ando at sinabing umayos, pagkat dayo lamang sila doon sa lugar. Kahit paano ay naging komportable si Ando dahil sa mga sinabi ng matanda. Kaya lumapit na silang magpinsan sa mesa. Dumampot sila ng tag-isang plato at naglagay na ng pagkain sa kanilang mga pinggan. Habang kumakain na sila paminsan-minsan
ay napapasulyap sila sa ibang mga taong naroon. Nahuhuli nila ang mga itong nakatingin sa kanila ng hindi maganda. May pagkakataon pa ngang nakangisi pa yung iba sa kanila habang tinitingnan sila ng mga ito. Bagay na nagpapakabang talaga kay Ando. Magkagayon pa man ay talagang inubos ni Mikoy yung lahat ng pagkain inilagay niya sa kanyang plato, na napapansin ni Ando na halos mahirapan na ito sa kanyang paghinga, pero patuloy pa rin sa ginagawang pagkain na hindi talaga pinapalampas at tinikmang lahat ng pagkain naroon at inihahain pa sa mesa. Nilantakan talaga nito ang masasarap na putahing naroon. Pero si Ando ay nakontento na sa pagkain kanyang kinuha. At dahil sa nararamdaman niyang pagkailang sa ibang mga taong naroon, kung kaya naman minadali na niya ang pagkain. At niyaya na rin ang kanyang pinsan na umalis na sila mula doon sa bahay na iyon. Pinagmadali na rin niya ito. Kakamot-kamot pa nga ng ulo si Mikoy bago sila umalis sa kinauupuan nila malapit sa mahabang mesa. At bago sila tuluyang makalabas ng bakuran, ay naroong muli ang matandang babae at tinanong sila. Kinamusta sila nito kung kanila bang nagustuhan ang kanyang mga inihandang pagkain, at kung nabusog naman ba raw sila. Mabilis namang sumagot si Ando at sinabing nagustuhan nila ang mga pagkain kanyang inihanda at nabusog silang magpinsan. Di ba, Mikoy? Pagpapatunay niyang tanong sa pinsan. Sumagot naman ito at kinumpirma ang sinabi ni Ando. Natuwa naman ang matanda sa kanilang mga sinabi at sinabing huwag sila mahihiyang bumalik kapag kanilang maibigan. Na biglang lumuwang ang pagkakangiti ni Mikoy na tila ba nais pa talaga nitong bumalik at lantakang muli ang mga pagkaing naroon. Kaya kinalapit na ito ni Ando at inaya ng lumabas ng bakuran ng matanda. Nakita nilang inihatid pa sila ng tanaw ng matandang babae na nakangiti pa rin sa kanilang dalawa. Gusto pa sanang makikain ni Mikoy sa ibang bahay. Nais pa sana niyang tumikim ng ibang putahe, pero nagyaya na si Ando. Sabi niya kay Mikoy, hindi na niya nagugustuhan yung ikinikilos ng ibang mga tao, lalo na yung paraan ng pagkakatitig ng mga ito sa kanila, na hindi naman iyon alintana ni Mikoy pagkat nakatuon ang kanyang atensyon sa mga pagkain. At sinabi pa kay Ando na wala naman daw siyang napapansin na ganon. Maya-maya ay bigla nang nakaramdam si Mikoy ng hindi maganda. Naramdaman niyang biglang kumulo ang kanyang tiyan at pinagpawisan na siya ng butil-butil. At nang bigla iyong kumirot, ay talaga namang napahawak siya sa braso ni Ando. At siya na mismo nagyaya na umuwi na raw sila pagkat patuloy na sumasakit ang kanyang tiyan. Naisip ni Ando nung puntong iyon na maaaring naimpatyo ang kanyang pinsan. Pero bukod doon ay medyo kinakabahan na rin siya, pagkat sinasabi nga ng marami na ang lugar na iyon ay pinaninirahan ng mga pamilyang aswang. Ngunit umasa pa rin siya at naging positibo
na sana ang pananakit ng tiyan ng kanyang pinsan ay bunga lamang ng sobrang kabusugan. Naisip niya rin kasi na kung ang pananakit ng tiyan nito ay bunga ng pangyayanggaw sa kanila ng aswang, dapat pati siya ay namimilipit na rin sana sa sakit. Pagdating nila sa kanilang lugar, inihatid ni Ando si Mikoy sa kanila upang malapatan ng pangunang lunas yung nararamdaman nito bago siya umuwi sa kanila. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay nasa kanila na ang nanay ni Mikoy. Matanda na ito, pero dahil sa walang mautusan kung kaya siya na mismo ang nagpunta sa bahay nila Ando. Nagtanong ito kay Ando kung ano raw ba ang nangyari nung naandun sila sa pistahan. Kaya kanya namang ikinuwentong lahat. Humingi na rin ito ng tulong sa kanila na kung maaari ay kanila nang madala sa ospital si Mikoy pagkat wala na itong tigil sa pagsusuka. Halos hindi daw siya nito pinatulog noong nagdaang gabi at kinikilabutan umano siya sa nililika nitong tunog sa tuwing sumusuka. Pinagtulungan nilang dalhin sa paggamutan si Mikoy. Ngunit tulad ng inaasahan ng tatay ni Ando, ay wala namang nakitang problema ang doktor. Kaya sinabi ni Mang Teban na tatay ni Ando na kanila nang patingnan sa manggagamot doon sa kanilang lugar si Mikoy pagkat malakas ang kanyang kutob na nayanggaw ito. Tinanong naman ni Ando ang tatay niya na kung nayanggaw ang pinsan niyang si Mikoy, bakit siya hindi? Sabi nito, malalaman nilang kasagutan pagkatapos na matingnan nung manggagamot si Mikoy. Kanila nga itong pinatingnan at matapos na masuri ay nalaman nilang nayanggaw nga ito. Nangyari daw iyon dahil mayroong hindi nagustuhan ang inasal nito doon sa pistahan na lumalabas na hindi naman pala mismong yung matandang babae na may-ari ng bahay yung aswang na nanghawa kay Mikoy, kundi isa din sa mga bisita nitong naroon. Ginamot si Mikoy nung manggagamot, kaya napanatag na ang nanay nito maging sila Ando. Ngunit makaraan ang ilang araw ay muli nagbalik ang nanay nito sa bahay nila Ando at muling humingi ng tulong. Bigla daw umalis ng kanilang bahay si Mikoy nang hindi nagpapaalam, na hindi naman ito karaniwang ginagawa pagkat nagpapaalam talaga ito sa kanyang ina tuwing aalis. Pagkukwento pa ng nanay nito, unti-unti na umanong nagbabago ang pag-uugali at mga ikinikilos ni Mikoy. At wala rin daw itong ganang kumain. Napapansin na nga raw niya ang mabilis na pagbagsak ng katawan nito. Bukod dito, ay halos hindi rin ito natutulog sa gabi. Dahil sa mga isinumbong sa kanila ng nanay ni Mikoy, ay walang dudang tuluyan na nga naging aswang ito na hindi naagapan nung manggagamot. Humingi din ng tulong ang tatay ni Ando sa mga kaibigan at iba pa nilang kaanak upang hanapin si Mikoy. Pero hindi na nila ito nakita pa. May nakapagsabi na isa nilang kamag-anak na huli itong nakita na nasa silong ng bahay ng isa nilang kanayon. Kanila pangaraw itong hinabol ngunit hindi nila naabutan pagkat lubhang napakabilis. Pero may napansin sila kay Mikoy. Duguan umano ito. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakita nila ito. Mula noon
Kahit anino ni Mikoy ay hindi na nila nakita pa. Bali ito po ay karanasan ng kapatid ng mama ko na si Tio Badong. Nangyari po ito doon sa kanilang probinsya. Maraming taon na rin po ang nakalipas. Kung hindi po nagkakamali, ay naganap ito dekada 80 pa. Nung mga panahong iyon, ay nagbibinata pa lamang si Tio Badong. Ang bahay nila noon ay nasa may bandang Ilaya na tinatawag. Sa likuran ng bahay nila ay bundok na. Noon ding mga panahong iyon ay laganap na ang ukol sa mga kwentong kababalagan at aswang doon sa kanilang lugar. Dahil nakasaksi na ang marami sa kanila sa mga ganong bagay. Katunayan, nung mga pagkakataon na iyon, ay napapabalita na ang ukol sa ilang mga batang nawawala. Partikular na mismo dun sa kanilang barangay. Pero ang pinaghihinalaan naman ng karamihan noon ay dinutukot umano ang mga bata upang sila ay ialay, sapagkat may ginagawang isang mahabang tulay noon doon sa kanilang bayan. Kaya nga pagsapit noon ng alas 5 pa lamang ay kanila nang pinapapasok ang mga anak sa loob ng bahay. At lubha talagang madali na maisagawa ang mga masasama at karumaldumal na bagay noon sa kanila. Dahil sa hindi pa naabot ng kuryente ang karamihan sa kanilang mga tahanan, na maraming barangay pa ang walang mga ilaw, kung kaya nagtsatsaga pa sila noon sa paggamit ng lampara. Kaya sa tuwing mamimili sa bayan ang mga magulang nila mama, ay hindi nawawala sa kanilang listahan ang petrolyo. Si Tio Badong ay kilala sa kanilang lugar na isang malokong tao. Bata pa lamang ito ay nakakakitaan na ng pagkabilyo. Mahilig din ito sa pakikipagbarkada, kung kaya lagi itong wala sa kanilang bahay. Kung saan-saan sila nakakarating ng kanyang mga kaibigan. Mga laboy talaga sila. At dahil sa mga maling nakasanayan nito, kung kaya madalas din itong mapagalitan ng magulang nila mama. Pero kahit ganon, si Tio Badong, kwento ni mama, ay maaasahan naman ito, lalo na kapag sinusumpong ang kanyang kasipagan. Mahilig daw itong mamingwit at manguha ng talangka na maaari na nilang may ulam. Pero ang pinakapaborito talaga nito ay yung paggawa ng pitag, na malamang ay siyang namana umano nito sa kanilang lolo, na nung nabubuhay pa ang lolo nila ay paborito talaga nito si Tio Badong. Lagi nga niya itong isinasama nung maliit pa at isinasakay sa kalabaw. At tuwing daraan ito sa kanila ay lagi itong may pasalubong na mga prutas para kay Badong. Sabi pa ni mama ay marunong manggamot ang kanilang lolo at napakahusay daw talaga nito pagdating sa pangangaso. At kahit sa pangingisda ay swerte din umano ito. Ang alam nga ng marami ay may anting ang lolo nila mama
pagdating sa mga ganong bagay o gawain. At hinala nila mama, malamang ay nabahagi na nito si Tio Badong. Kung kaya napakahusay din ito sa panghuhuli ng kung ano-ano. At hindi ito nawawala ng lubid na kanyang ginagamit sa paggawa ng bitag. Lagi itong mayroon sa kanyang bulsa na siya rin mismo ang gumagawa. Yari ito kung minsan sa ibla ng sako, kung minsan naman ay sa sirang lubid. At ang husay niyang gumawa noon. Isang araw ay nagulat sila nang dumating si Tio Badong doon sa kanilang bahay. Matapos na mawala ito ng ilang araw, agad itong sinalubong ng sermon ng kanilang ina. Dahil nga sa lubang delikado ng mga panahong iyon doon sa kanilang bayan. Pero nagulat sila nang sinabi nitong marami siyang dala na kanya lang iniwan sa labas. Nagtaka naman sila mama at na-curious sa kung ano ang mga dalang sinasabi nito. Ay nagmamadali silang lumabas ng kanilang bahay. Paglabas nila ng pinto, ay agad na bumungad sa kanila yung kalahating kabang bigas, may mga isda, at kung ano-ano pang mga kanyang pinamili. Kaya nung mga oras na yon, kahit naiinis na rin si mama sa kanyang kapatid, ay bigla siyang natuwa dito. Ang lola ko naman, sabi ni mama, ay di malaman kung magagalit pa o matutuwa siya kay Tio Badong. Walang-wala pa naman sila noong mga oras na iyon. Kaya nga wala ang tatay nila dahil napilitang sumama sa kumpare nito para makapag-extra ng trabaho sa kabilang bayan. Pero sa kabila ng kanilang kasiyahan, ay nagtaka sila kung saan galing ni Tio Badong ang lahat ng iyon. Kaya inusisa nila ito. Nung una ay kung ano-ano pang pagdadahilan ang mga sinasabi nito. Nahalatang parang ayaw lang magsabi ng totoo. At makikita mo sa kanyang mukha at mga reaksyon na mayroon talaga ito itinatago. Kaya hindi pumayag ang kanilang ina na hindi malaman ang totoo. Nag-alala din kasi ito na baka may masama ng ginagawa si Tio Badong. Kaya nung huli ay wala na rin itong nagawa pa at napilitan na magtapat sa kanila. Pagpapasimula niya, kaya daw ayaw niyang sabihin ang totoo dahil sa nangako siya sa kanyang kausap na walang sino man ang makakaalam tungkol doon. Kaya mabilis namang sumagot ang kanilang ina at sinabing pamilya niya sila. Kung kaya, karapatan nilang malaman kung ano talaga ang totoo. At nangako naman sila kay Tio Badong na wala nang makakaalam na ibang tao tungkol doon, kundi ang kanilang mag-anak lamang. Nang marinig iyon ni Tio Badong, ay nagpatuloy na ito. Kwento niya, sa paglalakad niya sa bundok, ay may nakita siyang bakas ng isang payawak. Kung kaya, naisipan niyang lagyan iyon ng pitag. Pagkatapos niyang gumawa ng pitag, ay bumaba na rin siya ng bundok dahil sa magagabi na. Naisipan niyang pumunta sa bahay ng isa niyang kaibigan upang doon makitulog. Pero di pa siya nakakalayo ay may nakasalubong na siyang mga tao sa daan. May mga dala silang sulo, sibat at itak. Tinanong siya ng mga ito kung may nakasalubong raw ba siya o kahit nakita man lamang. Mabilis namang sumagot si Tio Badong
at sinabi sa kanilang wala. Sa pagtataka niya ay siya naman ang nagtanong sa kanila kung sino ba ang kanilang tinutukoy at tinahabol. Agad na sumagot ang isa sa mga ito at sinabing aswang ang kanilang tinutugis. Na nang marinig iyon ni Tio Badong ay talaga namang nanindig ang mga balahibo niya sa takot. At naisip niyang buti na lang at hindi niya nakasalubong iyon. Nagpatuloy ang mga tao sa paghanap at paghabol sa sinasabi nilang aswang. Si Tio Badong naman ay napaisip kung sasama na lang ba siya sa mga taong iyon o magtutuloy sa plano niyang makikitulog siya sa kanyang kaibigan. Naisip niya kasi na baka makasalubong niya pa yung sinasabi nilang aswang. Pero naisip niya rin ng huli na siguro ay hindi naman niya makakasalubong dahil doon na galing ang mga tao, kung kaya nagpatuloy na siya. Ngunit nagmamadali niyang tinakandaan. May patakbo niya iyong binaybay para mabilis niyang marating ang destinasyon. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan ay naabutan niyang kumakain pa lang ang mga ito ng hapunan. At halos sabay silang nagkwento ng kaibigan tungkol sa aswang. May bata raw kasi sa kanilang lugar na muntik nang matangay nito. Pagkukwento ng kaibigan ni Tio Badong. Kaya sinabi rin niya sa kaibigan na kanyang nakasalubong yung mga taong humahabol sa aswang. Nang sumunod na araw, nang papauwi na si Tio Badong sa kanila, ay naisipan niyang daanan na muna at silipin yung ginawa niyang pitag. At mga ilang di pa lamang siya mula doon, ay natuwa na si Tio Badong na nanlaki pa ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Pagkat nakahuli iyon ng isang napakalaking bayawak. Agad niya iyong nilapitan at napansin niyang buhay pa iyon. Ngunit mahina na at parang wala ng lakas. Kanya iyong kinalagan upang hilahin na lang na kanya iyong hawakan sa buntot. Nang bigla iyong gumalaw matapos na makawala sa lubid. At laking gulat ni Tio Badong nang biglang mawala yung bayawak. At ang nakita niyang nakahiga sa lupa ay isang lalaki na mga 60 na ang edad. Humihingal ito at para bang hapong-hapo. Nangatal ang buong katawan ni Tio Badong at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nagpasalamat sa kanya yung lalaki. Sabi pa nito, kung hindi raw dahil kay Tio Badong, ay baka namatay na siya. Pagkat may orasyon umano yung ginamit na lubid sa bitag. Nakinulayan pa daw talaga ng itim gamit ang uling. Sa pautal-utal at nanginginig na boses, ay sinabi ni Tio Badong na walang anuman iyon. Nangangahoy lang daw siya ng mapadaan at nakita nga niyang may nahuli ang bitag na hindi naman niya daw alam kung sinong may-ari. Pagsisinungaling niya. Sabi ng lalaki, hayaan daw niyang suklian nito ang kanyang kabutihang ginawa. Huwag daw siya mag-alala. Bagamat isa umano siyang abwak, ay mayroon naman siyang isang salita
at mabuti umano siya sa kaibigan. Pagkat iyon daw ang itinuturing niyang pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang pagkakaroon ng mabait na kaibigan. Hindi daw katulad ng mga nakilala niyang kaibigan noon na hindi naman pala mga totoo. Hindi alam ni Teo Badong kung ano ang kanyang isasagot noong mga oras na iyon. Kaya muling nagsalita yung lalaki at sinabing wag na niyang pag-isipan pa, na matapos umanong sabihin iyon ng lalaki ay para naging sunod-sunuran na lang si Teo Badong at hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa bahay ng lalaki. Basta natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na naroon na. Napakaganda umano ng bahay nito at malaki, ngunit napakatahimik. May sinasabi pala ito sa buhay. Nawika pa daw noon ni Teo Badong at nakita rin niya sa dingding ang napakaraming sertipiko na nakasabit, maging ang mga larawan ng taong hindi niya nakikilala. Ngunit base sa kanilang mga kasuotan ay halatang mga prominenteng tao ito. Kaya nasabi ni Teo Badong sa kanyang sarili ay hindi lamang pala mayaman ang angka ng lalaki, kundi may mga mataas pa na pinag-aralan at mga profesional, na yung abwak ay isa palang doktor. Ang abwak dun sa kanilang probinsya ay isang uri ng aswang na nagbabalat kayo bilang isang bayawak. Iniwan siyang sandali ng lalaki doon sa sala at umakyat ito. Maya-maya ay nakita niyang bumababa na ito ng hagdan na may tangan-tangan sa kanyang kamay. At paglapit nito sa kanya ay iniabot ang pera at kapirasong ginto. Sinabi pa ng lalaki kay Teo Badong na kung sakaling kailangan niya ang tulong nito ay huwag mahiyang lumapit sa kanya. Ngunit nakiusap ito na sana ay wala nang iba pang makaalam tungkol sa kanyang sikreto. At bago sila tuluyang maghiwalay ay muli pa itong nagpasalamat sa kanya. Ang problema, dahil sa wala pag-aano alam si Teo Badong pagdating sa kalakaran ng ginto, kung kaya naipagbili lamang niya iyon sa murang halaga. Pero may naiuwi pa siyang pera matapos na makapamili na ng marami sa bayan. At gustuin man daw niyang lapitan yung lalaki sa tuwing kailangan niya ng tulong, ay hindi naman daw niya matandaan ang pagpunta doon, na para bang naglaho na lahat sa isipan niya yung mga oras na binabaybay nila ang daan papunta sa bahay nito. Itong kwento ko ay karanasan ni Lola, pati na ng kanya kong pamilya. Kaya matagal na panahon nang nangyari ang mga ito. Kwento ng lola namin noong ipinagbuntis ang kanyang kapatid na si Lolo Delpin, ang kanila pong ina, ay katakot-takot na kababalakan ang kanilang naranasan. Nagsimula ang mga di karaniwang pangyayari sa kanilang mag-anak nang makakita si Lola Delia ng isang malaking tao na nakaupo sa balkonahe nila. Ang bahay nila noon ay may katamtaman lamang na laki, nayari sa pinaghalong kahoy, tabla at kawayan. Nakaangat ito sa lupa na ang pinakaentrada
ay isang balkonahe. At doon nga niya nakita yung tao na nakaupo sa dungawan noong balkonahe ngayon. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa kanilang bakuran. May mahaba at malagong buhok ito na halos matakpan na ang kabuuan ng kanyang likod, na ang lapad ng likuran nito kung kaya niya nasabing malaki itong tao. At yung ulo nito ay halos sumayad na sa pasamano ng balkonahe. At napansin-pansin din ang malaking tenga nito na patuwis. Dahil sa kanyang pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita at panandaliang natulala. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang buong katawan sa pagkakatayo. Hindi lang isang beses nangyari ang tagpong iyon, na laging doon niya nakikita yung malaking lalaking iyon tuwing magigising siya sa madaling araw upang umihi. Tanaw kasi yung balkonahe nila doon sa kanilang kusina, kung nasaan din yung kanilang paliguran. Ang edad ni Lola Delia noong mga panahong iyon, ayon sa kanya, ay 11 anyos pa lamang. Bali siya ang panganay, at ang sumunod sa kanya ay 9 na taon naman na si Lola Trini. At ang ipinagbubuntis ng kanilang ina noon ay ang nag-iisa nilang lalaki na si Lolo Delfin. Kaya kwento ni Lola, masayang masaya noon ang kanilang mga magulang dahil magkakaroon na sila ng anak na lalaki. Yun nga lang ay napakaraming mga nangyari. Minsan, habang papunta ang mag-anak nila Lola sa bayan, ay bigla na lang tumaas yung tubig sa patis na kanilang dinaraanan, kung kaya bigla silang nataranta. Mabilis na hinawakan ng nanay ni Lola ang kanyang kamay ng mahigpit, habang ang tatay naman nila ay binuhat ang nakababata niyang kapatid na si Lola Trini. Napakalakas ng agos ng tubig. Nasa kalagitnaan pa naman sila ng malawak na batis na iyon. Nasa isang iglap, yung batis ay naging ilog. Buti na lang at may nahawakan silang mga ugat ng punong kahoy, kaya nagawa nilang makatawid sa kabilang pampang. At marami pang mga nangyaring trahedya sa mag-anak nila Lola, na minsan ay naririnig nila sa kanilang mga magulang na para bang mayroong gumagawa daw noon sa kanila, na tila ba sinasabing mayroong nasa likod ng mga kaganapang iyon. Pero sa tuwing may mangyayaring hindi maganda sa kanilang mag-anak, ay lagi namang mayroon ding sumasaklolo sa kanila. Kaya ni isa ay walang napapahamak sa kanila. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, ay unti-unti na rin lumalaki ang tiyan ng nanay nila Lola. At hindi rin natigil yung mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang mag-anak, na kapag ang tatay pa nga nila Lola ang magsalita, ay itinuturing nitong kamalasan ang lahat ng iyon. Pero para kay Lola Delia,
Kung iisipin niya ang mga nangyayari, ay parang nagaganap ang mga bagay na iyon upang mapigilan ang pagsilang ng bunso nilang kapatid. Na kapag kanyang babalikan ang lahat ng mga nangyari, ay para bang may gusto na mapahamak ang kanilang ina at ang ipinagbubuntis nito, na hindi lang nagtatagumpay dahil pakiramdam din ni Lola kung mayroon mang gustong mapahamak ang kanilang ina at kapatid, ay tila baga mayroon din namang nagbabantay sa kanila at nagpoprotekta. Dahil sa tuwing mayroong mangyayaring hindi maganda, ay bigla-biglang may dumarating na saklolo sa iba't ibang kaparaanan na marami itong kinakasangkapan. Pero nung mga 7 buwan na ang tiyan ng nanay nila Lola, ay mas nakakatakot pa ang mga nangyari, lalo na nung mga panahong iyon nasabi ni Lola ay hindi na lumalabas at nananatili na lamang sa kanilang bahay ang kanilang ina upang makaiwas sa disgrasya. Minsan, habang hinahalukay nila ng kanyang ina at binabaliktad yung ibinibilad nilang palay, ay nakarinig sila ng napakaraming huni ng mga ibon. At nang mapalingon sila sa kung saan nanggagaling yung mga huni, ay nakita nilang biglang nagliparan ang napakaraming uwak at nagpaikot-ikot ang mga ito sa kanilang itaas. Nakakakilabot umano ang tagpong iyon, dahil habang nagpapaikot-ikot yung mga uwak, ay sinabayan iyon ng biglaang pagdilim ng kapaligiran, na ang kaninang nakakasilaw na liwanag ng tirik na araw ay biglang natabunan ng mga makakapal na ulap, na animoy may namumuong sama ng panahon. At di nagtagal, ay bigla na lamang dumagundong ang napakalakas na kulog, na sinundan ng pag-ihip ng malakas na hangin. Kaya pumasok na kaagad sila sa kanilang bahay, na ipinagtaka nilang mag-iina iyon, pagkat parang doon lamang sa kanila ang madilim, habang doon sa nakakabot ng kanilang tanaw ay maliwanag namang sumisikat ang araw. Nang bigla silang nakarinig ng napakalakas na sigaw, na akala pa nga nila Lola ay ang kanila ng ama. Kaya nabuhayan sila ng loob at bagyang naibsan yung kanilang mga takot. Pero ilang minuto na ang lumilipas, ay hindi naman ito dumating doon sa kanilang bahay. Pero matapos nilang marinig yung malakas na sigaw na iyon, na hindi malinaw sa kanila kung ano yung salita, ay parang biglang hinawi yung makakapal na ulap. Tumigil ang malakas na hangin at nawala na rin yung mga ibon, na numbalik na sa dati, at muli nang sumikat yung araw at uminit. Pero hindi pa doon natapos ang lahat ng mga kababalagan. Isang gabi, habang naghuhugas si Lola ng kanilang mga pinagkainan, ay may napansin siyang anino na bigla na lamang dumaan sa kanyang harapan, na nagmula sa kaliwa niyang bahagi at papunta iyon sa gawin niyang kanan. Kaya napasunod doon ang kanyang paningin. Nang sipati niya iyon at wala namang makita, ay ganyan nang ibinalik ang pansin sa ginagawa.
Ngunit laking gulat niya nang makita sa gilid ng kanyang mga mata na mayroon nakatayo sa gawin niyang kaliwa, doon sa may pinto ng kanilang kusina. Hindi iyon gumagalaw, na nakalugay sa harap ang mahaba at makapal nitong buhok. Hindi nakagalaw si Lola. Pakiramdam niya ay nangapal ng gusto ang kanyang mukha at ulo dahil sa tindi ng kanyang pagkasinta. Nang dahan-dahan niyang ipihit ang kanyang mukha paharap doon upang siguraduhin kung ano talaga yung nakita niyang iyon, ay doon na siya napasigaw ng malakas at napatalon na rin sa sobrang takot. Nagtatakbo siya papunta sa kanilang silid. Panay ang tanong sa kanya ng mga magulang kung bakit siya nagsisigaw. Kaya kahit umiiyak ay sinabi niya sa kanila sa pautal-utal niyang boses ang tungkol sa babae na kanya nakita, na nang puntahan ng kanyang ama ay wala naman na ito doon. Gabi-gabi simula noon ay may mga iba pang nagpaparamdam doon sa kanilang bahay, at kabilang na sa mga ito yung mga aswang. Pagkat kanila nang naririnig yung huni ng mga ito sa tuwing malapit na sumabi ang hating gabi. Minsan ay napapasigaw na lang ang tatay nila Lola sa sobrang galit sa mga ito. Napakiramdam nila ay ayaw silang tigilan. Isang gabi, naubusan ng petrolyo yung isa nilang ilawan, kung kaya inutusan si Lola Delia ng kanyang ama na salinan ito mula sa galon na kanilang lalagyan. Nang pababa na siya sa kanilang kusina para tumalima sa utos ng kanyang ama, ay napitawan niya ang hawak na gasera dahil sa sobrang gulat. Takot na takot siyang bumalik sa itaas at isinumbong sa kanilang ama ang kanyang nakita. Nakita niya kasi ang isang aswang na nagawa ng mabuksan yung bintana at naipasok na nito ang kalahating katawan. Kaya mabilis na kumilos ang kanilang ama at magkasama nilang pinuntahan. At napatunayan nga niyang totoo ang sinasabi ng kanyang anak na si Lola Delia, pagkat nakapatong na sa kanilang lamesa ang aswang at may isa pang nasa may bintana at papasok rin. Hayok na hayok ang mga ito na matinding naglalaway, na yung isa pa nga ay nagsasalit-salitan ang kanyang mga kamay sa paghimas ng kanyang leeg. Napamura sa galit ang kanilang ama at mabilis na iniangat ang itak. Walang pakundangan niyang iwinas-iwas iyon sa mga ito. Mabilis naman iyong iniwasan ng mga aswang. Nagawa nilang mailagat iyon dahil na rin sa angkin nilang bilis. Kwento ni Lola, gusto niyang tulungan ng ama pero hindi naman niya alam kung paano, lalo na nang makita niya ang mga ito na susuguri na ang kanyang ama. Ayon kay Lola, napasigaw na lamang siya talaga ng ubod lakas dahil nag-alala siya para sa tatay nila. Pero nagulat daw sila kapwa ng kanyang ama nang makita nila ang mga ito. Naanimoy mga puting na dinampot at hinawakan sa gawing likod at saka inihagis. Sumalakpak ang mga ito sa may haligi at makailang ulit pa umanong bumalandra sa dingding.
na nang makahanap ng pagkakataon ay nagmamadali ng tumakas palabas. Malaking palaisipan para kanila lola yung nangyaring iyon, pagkat di nila alam kung saan nagmula yung malakas na puwersang iyon, na ang tatay nila lola ay napabuntong hininga na lamang at naitanong umano kung kailan ba raw iyon matatapos, na ang kasagutan sa tanong na iyon ng kanyang ama ay nalaman lamang nila nang sumapit na mismo yung araw ng panganganak ng kanilang ina, na sabi ni lola ay sinabayan pa iyon ng isang malakas na pagulan na may kasamang malakas na hangin. Pero wala namang napapalitang bagyo noong mga panahong iyon. Ngunit ang lahat ng kanilang pangamba ay napawi at napalitan ng saya nang kanila nang marinig yung unang pag-iyak ng kanilang kapatid. Kaya nagmamadali silang pumasok sa silid upang masilayan yung kanilang bunso. Pero laking gulat nila, yung nagpupumapaw nilang tuwa ay biglang nawala nang maabutan nila yung kumadro ng tulala at tangan-tangan nito sa kanyang kamay ang lambing na may nakapatong na mga ugat at baging na kasinlaki ng isang sanggulang haba, habang yung kanilang ina ay nakahigang walang malay. Mabilis nilang iginala ang kanilang paningin, pero wala silang nakitang sanggol na naroon. Nang magising ang kanilang ina, kahit ito ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang sanggol na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ay nawala na lamang bigla na parang bula. Ang kumatrona naman ay tuluyan ng hindi nakapagsalita at sinasabing napaliw na. Lagi lang itong tulala. Sabi ni lola, may kutob daw ang kanilang ama na marahil yung kanilang kapatid na pinangalanan nilang Delphin ay anak ng isang engkanto at kinuha na ito. Kung kaya nga raw umpisa pa lamang ay marami ng tutol at tumahad lang na maaaring hindi ito karaniwang engkanto at marami ang masasagasaan at maaapektuhan kapag naisilang yung sanggol na anak nito, na marahil ay alam din umano ito ng kanilang ina, ngunit ayaw lamang ipaalam sa kanila. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay minsan pang hango mula sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating masugid na taga-subaybay na nagpakilalang si Homer. Iyan na lang daw ang pangalang itawag ko sa kanya. Ayon kasi kay Homer, medyo maselan ang kwento niyang ito. Sabi niya, nakaranas siya ng isang nakakatakot na pangyayari nang minsang nagbakasyon sila ng buong pamilya sa lugar ng kanilang ina. At may nalaman siyang mahalagang bagay ukol sa mga aswang. 2 pa lang silang magkapatid noon at siya ang panganay. Ang bahay na kanilang tinuluyan ay pag-aari ng mga magulang ng kanilang ina. Malaki ito, ngunit may kalumaan na. Kilala at bantog ang probinsya ng kanilang ina patungkol sa mga aswang. Pero ang sabi ng ina sa kanilang magkapatid ay wala naman umanong katotohanan ang mga bagay na iyon. Kaya nga nung huli
ay nakumbinsi din silang magkapatid na sumama. Noong una kasi ay nais na lamang nilang magpaiwan ng magkapatid sa kanilang tiyahin doon sa Makati. Pagdating nila sa bahay ng kanilang lola sa probinsya, ay nakaramdam kaagad silang magkapatid ng takot dahil na rin sa itsura nito. Isa kasi ito sa mga sinuunang bahay doon na naitayo noong pang panahon ng mga Kastila. Kaya noong mga oras na iyon ay hindi rin nila magawang makapagsaya ng gusto ng magkapatid. Dahil ang tungkol naman sa multo ang kanilang kinatakutan at inalala. Para kasi talaga iyong haunted house. Isang gabi, maagang nagpunta sa kanilang kwarto si Homer dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Para daw siyang lalag na din. Kaya nagpasama siya sa kanyang ina pag-akyat. At matapos siyang maihatid at ayusin yung kanyang higaan, ay bumaba na rin ito. Ayon kay Homer, kanya ring niyaya ang kapatid pero abala ito sa pagkain ng mga prutas sa ibaba. Habang nakahiga siya sa katre ay hindi niya maiwasang igala ang kanyang paningin sa loob ng silid. Napansin niya na kahit ang mga kasangkapang naroon ay pawang mga lumari at antigo. Mayroong aparador doon na mataas na may magagandang disenyo at ukit pa. Pero nakapagbigay din sa kanya ng takot niyon na para bang anumang sandali ay tila mayroong bigla na lamang lalabas doon. Mayroon din isang lamiseta na naroon na may dalawang upuan na magkaharap na naisip ni Homer na marahil ay doon na lang kumakain kapag tinatamad bumaba at sumabay sa almusal. Na naisip niyang parang may lilitaw doon sa mga upuan. Pero ang pinaka kinatakutan niya ay yung tumba-tumba na naroon sa isang sulok. Pakiramdam niya kasi ay para bang gagalaw iyon at makakakita siya ng taong nakaupo. Kaya gustuin man niyang daanin na lang sa tulog ang lahat ay hindi naman niya magawa dahil sa kung ano-anong mga bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Hinila niya ang kumot hanggang sa kanyang leeg at namaluktot habang nakatagilid. Pero ang lahat ng takot niya tungkol sa silid ay nawala. At tila ang silid pa na iyon ang naging matibay niyang moog. Dahil lang makasulyap siya sa may bintana, ay kitang-kita niya na mayroong lumitaw na isang ulo doon. Na sa kanyang pagkabigla ay hindi niya nagawang makasigaw o kahit magsalita man lang. Dahan-dahan pa yung sumilip sa kanya na yung una niyang nakita ay yung malaalambreng buhok nito at pagkatapos yung mga mata naman nito nanlilisik na animoy may mga tugong namuo sa mga iyon na talagang nagpanginig kay Homer. Hindi siya gumalaw at pinanindigan yung kanyang pagtutulog-tulugan. Pero hindi niya inaalis yung pagkakatitig doon sa aswang. Napasimple niya iyong tinitingnan mula sa kanyang braso at kamay na nakadagan sa mukha. Kahit natatakot siya, ay patuloy niya iyong inobserbahan. Kailangan niyang malaman kung ano yung gagawin nito. At nakita nga niya tila sinusubukan at pinag-iisipan nito kung paano makakapasok doon sa bintana na nahaharangan ng bakal na grills.
Nagtaka si Homer na para bang walang kahirap-hirap yung aswang sa ginagawa nitong paglambitin doon. Gayong wala naman itong ibang matatatakan sa gilid ng bahay, na para bang napakagaan ng katawan nito. Nung huli ay tila nagsawa din yung aswang at umalis na ito nang malamang walang ibang paraan upang siya ay makapasok. Sinamantala naman iyon ni Homer. Bigla siyang tumayo at lumabas ng silid. Parang nawalang bigla ang nararamdaman niyang hindi maganda sa katawan. At nang makaharap ang kanyang mga magulang at lola, ay agad niyang sinabi sa kanila na may nakita siyang aswang na bumitin pa ng matagal sa may bintana ng kwarto. Pero sa halip na paniwalaan siya, ay pinagalitan pa si Homer ng kanyang ina at binalaan. Itigil na raw niya ang mga sinasabi dahil baka pati ang kanyang kapatid ay matakot. Masyado umanong malawak ang kanyang imahinasyon. Pero tila nakakuha naman si Homer ng kakampi mula sa kanyang lola at sinuway ang kanyang ina. Sabi pa nito, alam naman daw nila pareho totoo ang sinasabi ni Homer. Huwag na raw niyang ilihim pa at pagtakpan ang tungkol sa kababalagang bumabalot sa kanilang lugar. Hindi umano iyon makakatulong. Dagdag pa nito para patandi ng kanyang mga anak na malaman kung ano ang totoo. At hinarap si Homer ng kanyang lola na tinanong kung kanya ba raw namukaan yung sinasabi niyang aswang na bumisita sa kanya. Tumango naman si Homer. Sinabi ng kanyang lola na kanyang ilarawan sa kanya mamaya ang itsura ng aswang na kanyang sinasabi. Dahil doon, maging ang kanilang ama ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula sa biyanan na totoo pa lang talaga ang mga aswang at patuloy na umiiral sa kanilang panahon. Nang sumunod na araw ay nagpabayan silang mag-anak. Mamimili sila ng kanilang mga ihahanda at dadaling pagkain sa binabalak nilang paliligo sa dagat. Nang naandoon na sila sa pamilihan, sa hindi naman inaasahang pagkakataon, ay biglang natigilan si Homer nang tila mamukaan niya ang isang tindero doon sa may palengke. Napansin naman ng kanilang ama ang tila pagkatulala niya. Kaya agad siyang tinanong nito. Sinabi niya sa ama na kamukha ng tindero yung umakyat sa bintana ng kwartong tinutulugan nilang magkapatid. Sinabi niya sa ama na iyon yung aswang. Kaya para sa kaligtasan ng mga anak ay iniwasan nilang dumaan pa doon. Pero ang nanay nila Homer ay sinadyang puntahan ang pwesto nito at buong tapang na hinarap yung lalaki. Kaya napasunod na rin sila ng kanilang ama na nung una ay nagpanggap ang nanay nila na bibili ng paninda ng lalaki. Pero nang makuha na niya ang atensyon nito, ay doon na niya sinimulang sitahin at pagsabihan nito na nang kanya munang tanungin kung taga saan ito, ay natigilan ang lalaki at tila ipinagtaka iyon. Nasa halip sagutin ang tanong, ay pabulyaw din ito nagtanong
kung bakit niya gustong malaman. Bakit daw niya inaalam kung taga saan siya. Dahil doon ay lalong nag-init ang kanilang ina. Lumabas na ang tunay na ugali nito. Noon palang nakita nila Homer na magalit ng ganon ang kanilang ina. Napakatapang pala nito. Dahil umiral na rin siguro ang pagiging ina nito. Nagagawing lahat para maprotektahan ang mga anak sa kanino man o kung saan man. Binalaan nito yung lalaki pero hindi naman ito nagpasindak at pinagbantaan din siya kung kaya pati ang kanilang ama ay sumali na rin sa usapan dahil hindi niya nagustuhan yung mga sinalita ng lalaking pagbabanta sa kanyang pamilya na sa pagtaas ng kanyang boses ay natawag ang atensyon ng mga taong naroon sa malapit at tila nagkaroon na ng kaunting komosyon dahil hindi nag-iisa yung lalaki na naroon din pala ang ilang mga kaanak nito at di hamak na mas marami sila na nang magsimula ng umalma ang mga ito at lalabasin na sila ay biglang may bumagit ng isang matandang lalaki at tila nakakita ng multo ang mga ito at nagulat na napaatras. Hindi na nila itinuloy pa ang masamang balak sa pamilya nila Homer. Sinabi sa kanila ng matanda na mahina umano ang kanilang mga pang-amoy, na hindi umano sila marunong mangilala. Pagpapatuloy ng matanda, matuto daw silang lumugar at kilalanin munang mabuti ang babanggain. Para namang mga asong nabahag ang buntot ng mga ito at tila ba takot na takot sa matanda at panay ang paghingi ng mga ito ng paumanhin. Matapos iyon ay nagpasalamat ang mga magulang nila Homer sa matanda dahil sa ginawa nitong pamamagitan. Sinabi naman ng matanda na walang anuman iyon. Katungkulan daw niya iyon at nagagalak umano siyang sila ay mapaglingkuran. Nagkasundo silang mag-anak na huwag nang ikwento pa sa kanilang lola ang nangyari doon sa bayan. Ayaw nilang mag-alala pa ang matanda. Kinagabihan ay abalang-abala sila sa paghahanda at pagluluto ng mga pagkain kanilang dadalhin sa outing. Katulong nila ang ilang kamag-anak at yung matagal ng katiwala ng kanilang pamilya. Maya-maya ay lumapit ang isa sa kaanak nila sa kanilang lola at mayroon itong ibinulong. Narinig nilang sinabi ng kanilang lola na hayaan daw at kanilang patuloyin. Maya-maya, magkakasunod na katok ang kanilang narinig sa pinto. Nang binuksan iyon ng kanilang kaanak, ay medyo nagulat pa sila Homer nang makita ang aswang na nagtangka sa kanya at may kasama pa ito. Naroon din yung ilang kaanak ng lalaki na nakita nila sa pamilihan at yung matandang tumulong sa kanila. Una itong pumasok at bumati sa kanilang lola. Nagulat sila Homer pagkat kilala pala ng matandang lalaki ang lola nila. At kita nila yung mataas na paggalang ng matandang lalaki. Sinabi ng matandang lalaki na narito na po sila, na parang takot naman yung mga naiwang nasa labas pa ng pinto. Iyang-iya ang mga ito na halos hindi makatingin sa kanila. At bigla na lamang silang lumuhod na nagmakaawa.
Patawarin umano sila pagkat hindi nila nalalaman na anak at apo pala ni Lola Minerva ang kanilang pinagtangkaan. Nang tatalikod na si Lola Minerva at tila ayaw nitong tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad, ay muling nagmakaawa ang mga ito at nangakong hindi na uulitin ang nagawa nilang pagkakamali. Biglang tumahimik ang lahat nang harapin na sila at magsimula ng magsalita ni Lola Minerva. Sinabi niyang bibigyan niya pa sila ng isa pang pagkakataon at inaasahan niyang magiging tapat sila sa kanilang mga pangako. Matapos nilang marinig iyon, ay halos hindi matapos-tapos ang kanilang pagpapasalamat sa lola nila Homer. At naiyak pa ang mga ito na pati sa mga magulang nga nila ay panay din ang pagpapasalamat ng mga ito at paulit-ulit na humihingi pa rin ng tawad. Mabilis na silang tumayo mula sa pagkakaluhod at nang magpapaalam na ang mga ito ay nakita nilang biglang iniangat ni Lola Minerva ang isa niyang kamay at sinabing sandali lang. Pinigilan sila nito at lumapit sa kanila na para silang mga makahiya na bawat madaanan ng kanilang lola ay umiiwas at tumitiklop ang mga ito. Maya-maya ay bigla na lamang napahiyaw yung lalaking nagtangka kay Homer at habol hiningang bumagsak ito sa sahig na napasuka pa ng dugo. Muling inulit ni Lola Minerva sa kanila na ayaw na niyang mababalitaang may pinagtangkaan pa silang sinumang tao. Panay ang tango ng lalaki na nagbalak pumaswang kay Homer at kahit duguan at nahihirapan ay panay ang pagpapasalamat nito kay Lola Minerva dahil sa pagkakataong ibinigay niya pa dito. Halos hindi nakapagsalita at natulala sila Homer sa kanilang nasaksihan at ganoon na rin sa kanilang natuklasan. May lahi silang aswang at ang lola nila ang kinikilala ng mga ito. Kahit ang nanay nila ay hindi nakapagsalita at tila gulat na gulat sa katotohanang bumulaga sa kanya na wala siyang kalam-alam kung paano nangyari iyon, na naisip niyang nagawang mailihim iyon sa kanya ng napakatagal ang kanyang mga magulang. Na oo nga, at nalalaman niya ang tungkol sa mga aswang sa kanilang lugar, pero hindi niya akalaing may lahi pala sila. Nang harapin sila ni Lola Minerva ay pinayapa sila nito at sinabing wala silang dapat na ipag-alala pagkat kabaligtaran umano sila at malayong malayo sa ibang mga aswang na nalalaman ng mga tao at napapanood sa mga palabas. At kanya pang pinalapit ang dalawang apo at niyakap ng maigpit. Sinabi nito mahal na mahal niya sila at walang sino mang makakapanakit sa kanila pagkat hindi niya iyon papayagang mangyari. Gumanti naman ng maigpit na yakap silang magkapatid sa kanilang lola. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung aking naging karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mike. Nangyari po ito nang minsang dumalo po kami ng piyesta sa isang probinsya. Teenager pa lang po ako nung mangyari ito. Halos 2 dekada na po ang nakakaraan. 5 po kaming lahat na magkakaibigang nagpunta doon.
Yung isa naming kabarkada ang taga roon sa lalawigan na iyon. Nung una ay normal lang naman ang lahat. Nang dumating kami doon ay medyo na-excite kami dahil na rin sa kitang-kita doon sa lugar yung ginawa nilang paghahanda para sa okasyon na iyon. At halos lahat ng aming mga kasalubong ay masasaya. Kaya walang-wala talaga sa isip namin na may mangyayaring hindi maganda. At sa totoo lang po, sir, yun yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganong uri ng kababalagan na dati-rati ay sa mga kwento at palabas ko lang napapanood at napapakinggan. Kaya di ko akalain na totoo mga nangyayari pala ang ganon. 2 palapag yung bahay na aming tinuluyan. Maganda iyon, pero luma na. Isa itong ancestral house na naitayo panahon pa ng mga Kastila. Kaya nga yung mga bintana nito ay yari pa sa kapis. At halos lahat ay gawa sa magandang klase na mga kahoy at tabla. Mayroon din itong mga antigong kasangkapan sa loob na hindi ko alam kung bakit yung mga bagay na iyon ay nakapagtutulot sa akin ng kakaibang pakiramdam, ng takot. Para kasi yung haunted house sa pagkakatingin ko. Ang mga nakatira sa bahay na iyon ay ang tiyahin at tiyuhin ng kaibigan namin. Baling lalaki ang panganay na kapatid ng mama niya. Wala silang anak. Maayos naman ang naging pagtanggap nila sa amin. Napansin ko rin na malapit yung kaibigan naming si Nico sa kanila. Malawak ang kanilang lupain at halata naman sa pinagtatayuan pa lang ng bahay. Napakalawak ng kanilang bakuran at nag-iisa lang doon sa lugar. Masasabing may kaya sila. Mayroon din silang mga tauhan na nagtatrabaho sa kanilang mga sakahan. At doon nakatira ang mga ito sa mga lupa na kanilang pagmamay-ari. Naroon sila nang dumating kami at abalang-abala sa pagluluto ng mga ihanda. Mababait din ang mga ito at magagalang sila. Mahusay silang tumanggap ng mga bisita at talagang estimado nila kami. Grabe yung kanilang ginawang paghanda. May lechong baboy na ay may baka pa. Yun yung unang pagkakataon din na makatikim ako ng lechong baka. At ang daming putahe, lalo na yung mga kakanin at panghimagas na mga minatamis. Na naglalakihan talaga yung mga kaldero at kawa na kanilang ginagamit. Pero may isang bagay pa akong hindi nagustuhan bukod doon sa itsura ng bahay. Yun ay yung isang binatilyo na sa tansya ko ay kaidaran lang rin namin na naroon. Hindi ito nakisalamuha sa amin. At kung yung iba ay masaya at panay ang makikipagtawanan, siya ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok at seryoso nakatitig lang. Pakiramdam ko ay parang hindi niya gusto na makita kami. Parang di niya gusto na naroon kami. Sabi pa nga ng isa naming kaibigan ay wag na lang pansinin. Baka mainit lang daw ang ulo nito kasi nasapawan namin. Marami din kasing mga kadalagaan na naroon.
Bukod kasi sa mga anak ng kanilang mga trabador, ay naroon din ang ilan pa nilang mga kaanak. Magaganda ang mga ito at matatangkad, na mala-artistay ang mga kutis. Masayang masaya kami magkakaibigan na nakisalamuha sa mga taong naroon. Tuwing maisipan naming kumain, ay pumupunta lang kami doon sa mahabang mesa. Medyo nagminor lang kami sa pagkain nung pumwesto na para uminom. Pero ang dami namang pulutan, kaya busog na busog ako. Nang mga pasado alas 7 na ng gabi, ay napansin kong unti-unti nang nababawasan yung mga tao. Nag-uuwian na sila. Nauna na yung mga kamag-anak nila Nico, habang may pangilan-ngilan pang naiwan doon na kanilang mga trabador na nagliligpit, at yung ibang kalalakihan naman sa kanila ay kaharap namin sa inuman. Na naisip kong ang boring naman pala sa kanilang probinsya. Para ba mga killjoy? Sabi pa nga ng isang kaibigan ko, dapat ay walang uwian. Pero sabi ni Nico, ay ganun daw talaga kasi sa kanilang probinsya. Maagang natutulog ang mga tao dahil maaga ring nagigising para sa kanilang mga gawain sa susunod na araw. Kaya sinabi kong dapat ay exempted na yung araw na iyon. Total naman ay mayroong selebrasyon. Piyesta naman, sabi ko pa. Pero sinabi ni Nico, ganun daw talaga ang nakasanayan doon. Kaya hindi na kami umimik pa. Ipinagpatuloy na lang namin yung pakikipag-inuman sa ilang mga naroon. Maya-maya ay nagpaalam na rin yung mga nagsisipagligpit. Nagpasalamat naman kami sa kanila, lalo na sa mabuti nilang pakikitungo sa amin. Makaraan ang halos kalating oras, ay nagpaalam na rin sa amin yung aming mga kaharap sa inuman. At sinabing kailangan na nilang umuwi dahil sa maaga pa sila sa kinabukasan. Pinigilan pa namin sila pero hindi talaga namin sila naawat na umuwi. Kaya kami na lamang ang natira sa kanilang bakuran. Lumapit na rin sa amin yung mga kaanak ni Nico na nakatira sa bahay. At sinabing kami na raw ang bahala, pagkat magpapahinga na rin sila. Magalang kaming sumagot at nagpasalamat din sa kanila. Kaya kami na lang magkakaibigan ang natira. Kami na lang ang naiwang nag-iinuman. Di nagtagal ay may naaninagan akong naroon sa may madilim na bahagi. Kaya tinawag ko ang atensyon ng aking mga kaibigan. Nang mapadako yung aming tingin doon, ay nakita namin na lumabas na ito mula sa dilim at naglalakad ng papalapit sa amin. At doon pa lamang namin nalaman kung sino iyon. Siya ay yung binatilyo na naiilang na makisalamuha. Paglapit nito ay agad niyang sinabi na hindi raw dapat kami nagpunta doon, na nagkatinginan kaming magkakaibigan at natawa sila. Pero ako, sa halip na matawa rin, ay kinilabutan ako sa kanyang mga sinabi. Dahil sa may kahulugan ang binitawan nitong pangungusap. At talata ko yung pagiging seryoso niya. Sincero ito sa kanyang mga sinasabi, na tila matindi yung kanyang pag-aalala para sa amin. Pero sila Nico ay kinutya pa ito
at kanilang binuska na sinabing may sira yata sa ulo. Kanila itong ipinagtakuyan at pinaalis. Pero bago ito tuluyang tumalikod, ay sinabi nitong hindi raw siya nagkulang ng pagpapaalala sa amin. Na naiiritang sumagot si Nico at sinabing oo na, umalis ka na. Ang dami pa raw nitong sinasabi. Kaya nakayukong umalis yung binata. Nalatang malungkot ito at nag-aalala pa rin. Medyo marami pa yung aming inumin noong mga oras na iyon. Pero parang gusto ko nang pumasok ng bahay at magpahinga na. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isipan ko yung mga sinabi ng binata. Kaya nagpaalam na ako kanila Nico at sinabing mauuna na. Sinabi ko na lang na hindi ko na kaya at tinamaan na ako dahil na rin sa pagod sa biyahe. At tulad ng inaasahan ko ay hindi pumayag ang mga ito at sinabing tapusin na raw namin. Kahit wag na raw akong tumagay, ang mahalaga raw ay naroon ako. At iba ang pagkakatibig sa akin ni Nico. Na di nga nagtagal ay sinabi nito na baka raw iniisip ko yung sinabi sa amin nung lalaki. Sabay dinugtungan na wag raw ako magpapaniwala sa mga baliw. At nagtawanan sila. Pero bigla ding natahimik nang may umalulong na aso. Makatindig balahibo yung tunog na nilika noon. Talagang nakaramdam ako ng takot. Sinabi ko sa kanila na paano kung totoo nga ang sinabi ng lalaki. Pero hindi nila ako pansin. Binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Nung mapatingin ako sa direksyon kung saan sila nakatitig, ay naaninagan ko yung mga taong nakatayo sa di kalayuan. Nakakasindak yung tagpong iyon, Sir PB. Talagang parang gusto ko na lang na lumubog sa kinauupuan ko noong mga oras na iyon. Dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman, na unti-unting ipinunyag kung sino ang mga ito. Nang tuluyan ng mawala yung ulap na nagkukupli sa bilog na buwan, napapulalas ako sa mahinang tinig at nasabi ko ang mga katagang, ang mga trabador, na yung iba nga ay napansin namin na may hawak pang mga itak. Kaya napasigaw na ako ng takbo. Halos sabay-sabay kaming napatayo sa aming pagkakaupo. At mabilis na tinakbo yung malaking pintuan ng bahay. Pagkapasok ay agad naming isinara iyon. Kinalangan ng kahoy na siyang nagsisibing pansar nito. Pero may isa pa palang pinto sa gilid noon, sa dulo ng isang maliit na pasilyo. Nang tatakboy na namin iyon upang isara, ay nagulat kami nang mayroon ang nakatayo roon at papasok na. Kaya tumakbo na lang kami paakyat ng hagdan at isinara yung dalawang pinto na nagtatagpo sa gitna. Tinakbo namin yung mga pintana at isinara. Mabilis na kaming pumasok sa isang kwarto. Sumigaw si Nico ng paulit-ulit na tinawag yung tiyahin at kanyang tiyuhin. Pero hindi sumasagot ang mga ito. Sa sobrang takot namin ay talagang pinagpawisan kami ng gusto. Na walang bigla yung epekto ng alak na aming nainom. At naririnig namin yung mga pagkalabog sa ibaba.
na kung gaano kalakas iyon sa pakiramdam ko, ay ganun din kalakas yung pagkalabog ng mga dibdib namin. Talagang takot na takot kami. Lalo na kapag aking naaalala yung mga itak na hawak ng ilan sa kanila. Napansin din namin na parang mayroon ang umakyat sa bubong. Sa ibaba kasi ng mga bintana nila sa ikalawang palapag ay may mga bubong na nakapaikot sa bahay. Hanggang sa makarinig kami ng sitsit at nakita naming may nakasilip sa pagitan ng bintana na kapis. Umulit pa yung pagsitsit na iyon at nung huli ay nagsalita ito at sinabing ako ito. Namukhaan naman namin kung sino iyon. Siya yung binatang nagbabala sa amin. Narinig namin pilit ng kinakalampak at tila gusto na nilang wasakin yung mga pinto. Kaya binuksan na namin yung bintana. Sinabi niya sa amin na siya ay sundan. At dahil sa wala naman na kami iba pang pagpipilian, ay nasabi na lang namin na bahala na. At lumabas kami doon sa bintana. Sumunod kami sa kanya. Nang masapit namin ang likurang bahagi, ay nakita namin lumundag ito at sininyasan kami. Kaya tumalo na rin kami magkakaibigan. Nagtataasan ang mga puno't halaman doon. Kanya kaming pinagmadali. Nakita kong kinapitan nito yung isang damo ng maigpit. At di nagtagal ay nagdugo na yung kamay nito. Kanya yung hinayaan na pumatak sa aming dinaraanan. At nang malayo-layo na yung aming natakbo, ay nakita kong ibinalot na niya sa kanyang damit yung daliri niyang nasugatan. At nag-iba kaming bigla ng direksyon na tinahak. Nagtaka kaming magkakaibigan sa kung ano ang ginagawa nito. Sinabi niyang malakas ang pang-amoy ng mga aswang, lalo na sa dugo. Na napalunok ako ng laway sa aking narinig. Nakita ko namang nanlaki ang mata ng aking mga kaibigan. Sinabihan niya kami bilisan na namin at baka maabutan pa raw kami. Matapos ang ilang minuto na ginawa naming walang tigil na pagtakbo, ay natanaw na namin ang isang bahay. Isang tipikal lang na bahay iyon sa probinsya. Palapit pa lang kami ay narinig naming nagtawag na ito. At may isang matandang lalaki na nagbukas ng pinto. Mabilis kaming pumasok. At kanila kaming pinaupo sa gilid ng kanilang mesa. Nag-init ito ng tubig at pagkatapos ay pinagkape kami. Nalaman namin mula sa maglolo na aswang na pala ang mga kaanak ni Nico. Nagsimula daw ito halos mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Nang mapansin ng mga trabador nila ang unti-unting pagbabago ng pag-uugali at kilos nung kanilang among lalaki. Nakalaunan, pati na yung babae ay nagbago na rin. At nag-umpisa ng magsagawa ang mga ito ng mga kakaiba at hindi normal na gawain. Nagsagawa na sila ng mga ritual. Sabi pa nila, lahat ng mga trabador nito ay mga aswang na rin. Pagkat karamihan sa kanila ay napilitan para hindi mapaalis sa lupang kanilang tinitiran. Dahil kapag tumanggi sa kanilang gusto, bukod sa mapapalayas ka, ay mawawalan ka pa ng trabaho.
tulad ng mag-anak ni Norman. Norman ang pangalan nung binatang nagligtas sa amin. Dagdag pa nila, kapag minalas-malas ka pa, ay hindi lang ang mapalayas at mawala ng trabaho ang maaari mong danasin. Baka ikaw pa ang kanilang mapag-initan at patayin. Nasabi tuloy ng isa naming kaibigan na kaya pala nagmamadaling magsialisan ang mga tao dahil sa may balak na palang masama ang mga ito sa amin. Mabilis na sumagot si Norman at sinabing hindi lang daw iyon ang dapat naming mapansin. Mabilis rin umanong nilinisan yung mga naglalaki ang kawa at kaldero. Para kami naman daw ang isa lang doon. Tinanong namin si Nico kung alam ba niya na aswang ang kanyang mga kaanak. Nabigla ito sa aming ginawang pagtatanong at mariing sinabi na hindi. Dahil kung alam lang niya ay wala umanong dahilan para pumunta pa kami. At sinabi pa nitong pumunta kami para makipiesta, makikikain at hindi ang magpapakain. Sinabi namin kanila Norman na mabuti at hindi sila pinagkakaisa at pinaplanong lusupin ng mga aswang at gawing hapunan. Natawa ang lolo nito at sinabing malabo pa raw sa sabaw ng pusit na mangyari yon. Ang makita nga lang raw siya ng mga ito ay nangangatog na sa takot. Paanong pupunta pa raw sa kanila para pagbalakan sila ng masama? Sa sinabing iyon ng lolo ni Norman ay nagka-interes kami sa kung ano ang meron ito, kung bakit ganun kalakas ang kanyang loob na magsalita ng mga ganung bagay. Kayong hindi karaniwang tao ang pinapatungkulan at tinutukoy niya. Pero tumanggi na itong sagutin pa yung iba naming mga tanong. Ibinahagi mismo ng isa kong kaibigan mga pangyayaring minsan pang magpapatunay kung gaano kahiwaga ang mundo na ating ginagalawan. Mga kaganapang nagpapakita na mayroon talagang mga pwersa na gumagalaw na hindi kayang maabot ng ating mga paningin. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nangyari ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang silid-aralan, tulad ng karaniwan, ay nagkakaingay umano sila ng mga kamag-aral habang inihintay ang pagdating ng kanilang guro sa sunod nilang aralin. Nang biglang nagsalita ang isa nilang kaklase na si Alma, na kanyang pinapatigil ang mga kamag-aral nilang nagkakaingay at nagtatalo. Ngunit hindi nakinig ang mga ito at nagpatuloy. Kaya minsan pang sumigaw ang kaklase nila na si Alma. Sa pagkakataong iyon ay narinig nila ang napakalakas na boses nito, na nakita nilang bigla na lamang magkakasunod na sumara yung jealousy ng kanilang bintana na yari sa kahoy. Magkakasunod na tumiklop ang mga iyon, na nung huli ay parang hinila pa ng ubod lakas ng kanilang pinto na sumara iyon ng kusa. Nagtaka silang lahat at natahimik. Gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Nasabi pa ng kaibigan ko
Kung yari lamang sa salamin ang mga jealousy na iyon, ay siguradong nagkabasag-basag na. At nakapagtataka umano, ganun-ganun lamang na nagsara ang mga iyon, sapagkat matigas isara ang mga nasabing bintana. At hindi lamang iyon ang kanilang ikinagulat. Magkahalong takot at pagkamanga ang kanilang naramdaman nang makita nila ang kanilang kamag-aral na dahan-dahang umaakyat sa pader nilang dingding, na nakaharap pa rin ito sa kanila. Kitang-kita pa talaga nila ang dahan-dahang paghagot ng mga paa nito sa pader habang umaakyat, na para bang may humihila sa kanya paitaas, hanggang sa maabot na nito ang pinakakisame at taas ng silid. Nanatili ito ng matagal doon, na naabutan pa nga ito ng gwardya ng paaralan at ilang guro nagsipuntahan ng marinig ang matindi nilang pag-iingay at pag-iiyakan. Grabing takot ang kanilang naramdaman, na yung iba pa nga ay napagulgol na, habang yung iba naman ay hindi na napigilang maihi bunga ng matinding takot. Pero sabi ng kaibigan ko, wala namang naging pagbabago sa itsura nung kanilang kaklase habang nangyayari iyon. Normal lang ang mukha nito, pero parang mayroon talagang sumanib dito, pagkat parang wala ito sa kanyang sarili at hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon kung sa kanyang sarili lamang. Matapos ang insidente, kinausap sila ng masinsinan ng kanilang mga guro at pilit na pinaunawang imahinasyon lamang ang kanilang mga nasaksihan at hindi yun totoo. Pero hindi umano nila makakalimutan iyon, at alam nila kung ano ang totoong mga nangyari. Sigurado sila na naganap ang kababalagang iyon. Pagkaunawa nila, kaya pilit iyong ginagawa ng kanilang mga guro noong mga panahong iyon ay para mapangalagaan yung kapakanan at reputasyon ng kanilang paaralan. Simula noon ay naging katatakutan na yung silid na iyon, at talagang naging bantog sa kanilang paaralan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay na-trauma talaga at hindi na pumasok pa. Marami sa kanyang mga kamag-aral ang lumipat, at kasama na dito yung kaklase nilang si Alma. Ang sunod nating kwento ay mula naman sa isa nating masugiting tagapakinig na nagpakilalang si JC. Ayon sa kanya, nangyari ito ilang taon na rin ang nakakalipas. Bakasyon noon sa kanilang paaralan at naisipan nilang magpunta sa probinsya ng isa nilang kaibigan. Hindi naman ito tawid dagat, pero napakalayo umano ng kanilang biniyahe sakay ng bus. 5 silang lahat noon, bali 3 lalaki at 2 babae. Ang 2 babae na sina Michelle at Laika, ayun pa lang ang unang pagkakataon na makakasama sa kanila sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya talaga namang excited ang mga ito. Marami silang plano na magkakaibigan noon kapag dumating na sila doon sa bahay nila Andy. Kwento ni JC, maayos naman ang kanilang naging pagbiyahe.
Nang sapitin na nila yung pinakabayan ng probinsya, ay bumaba na sila ng bus. Mula doon, ay sasakay pa sila ng tricycle papunta sa bahay nila Andy. Pero nagpasya na muna silang mamili ng lahat ng kanilang mga kailangan para sa gagawin nilang mga aktibidad tulad ng paliligo sa talon. Naisipan na rin nilang bumili ng pasalubong. Habang naglilipot sila sa bayan, ay nawili naman yung dalawang babae nilang kasama sa pamimili ng mga damit. Kung kaya, iniwan muna sila nila JC at sinabing babalikan na lang. Nang nakapamili na sila ng lahat ng kanilang mga kailangan, ay kanila nang binalikan sina Michelle at Laika. Pero nagulat sila nang maabutan nilang nakikipagtalo na ang mga ito sa mga tindera naroon. Kaya mabilis silang namagitan at inawat ang kanilang mga kaibigan. Nakinig naman ang dalawa, pero nang tatalikod na sila at aalis na, ay muli silang nakarinig ng mga hindi magagandang salita mula sa isang tindera. Kaya napalingong muli si Michelle at hinarap yung babae. Sinagot niya ito at nakipagpalitan na rin siya ng mga maaanghang na salita dito. Napansin naman ni JC na tila may ibinubulong yung isa pang tindera. Kaya nag-alala na siya. Naisip din niyang baka kuyugin na sila at pagtulungan ng mga taga roon. Baka pagkaisa na sila. Kaya sa pilitan na nilang hinatak ang kaibigan at pilit na pinatigil. Nakita pa ni JC na paray ang paghingi ni Andy ng paumanhin sa mga tindera, pero ayaw talagang tumigil nung isa. Patuloy pa ito sa pagbabanta. Habang yung dalawa naman ay masamang nakatitig pa rin sa kanila na akala mo ay kakainin sila ng buhay. Na humahaba pa ang uso ng mga ito habang matalim at pailalim na nakatitig sa kanila. Nang bumabiyahe na uli sila papunta na sa bahay nila Andy, ay doon nalaman nila JC na nagalit pala ang mga tindera sa kanilang kaibigan nang hindi nila pinili yung damit na kanilang tinitingnan. Katwira naman nila Michelle, masyado daw kasing mahal ang turing ng mga tindera na sa palagay nila ay napakalaki nung ipinatong ng mga ito doon sa maaring totoong presyo noon. At nang hindi nga sila pumayag, ay patuloy daw na ipinipilit ng mga ito ang damit sa kanila. Na nung hindi talaga sila pumayag na iyon ay bilhin, kung ano-ano nang hindi magagandang salita ang sinabi ng mga ito sa dalawa. At doon na nga nag-umpisang magkasagutan sila. Sinabi naman ni Andy na kalimutan lang nila ang nangyari at humingi na rin siya ng paumanin sa dalawa nilang kaibigan dahil sa hindi magandang inasal ng mga taga sa kanila. Nang naglalakad na sila papunta sa bahay nila Andy, ay halos magkasabay na dumaing si Michelle at Laika ukol sa pananakit ng kanilang mga ulo at sikmura. Sinabi ni Andy na kanila na munang tiisin dahil malapit na sila sa kanilang bahay. Pero napailing ang dalawang dalaga at sinabing hindi na nila kaya. Kung kaya, pinaupo na muna nila silang dalawa sa ilalim ng puno. Nagpasya si Andy na siya na lang muna ang dumiretso sa kanila para makahingi na rin ng tulong sa kanyang mag-anak. Pagdating niya sa kanila,
ay nataon namang bukod sa kanyang mga magulang at kapatid, ay naroon din ang kanyang tiyuhin at mga anak nito. Isang manggagamot ang tiyuhin ni Andy. Kaya agad niyang sinabi sa kanila na naroon ang kanyang mga kaibigan na naghihintay at nagpatulong siya. Mabilis nilang pinuntahan sila JC at Carlo kasama na ang dalawang babae na nung mga oras na iyon ay nagsusuka na at nanghihina. Pagkakita ng tiyuhin ni Andy sa kanila ay agad nitong nasabi na masama na ang lagay ng mga ito. Kaya pinabuhat na niya sila Michelle at dinala sa bahay nila Andy. Doon ay agad silang ginamot ng tiyuhin ni Andy na si Mang Alfonso. Sabi nito, mabuti na lang at kanya pa umanong naagapan. Dahil kung hindi, ay sigurado ikamamatay umano iyon ng mga dalaga. Ikinuwento ni Andy yung nangyari. Kaya lalong naisiguro ang kanyang tiyuhin na tama nga siya. Dahil may nagpalipad hangin umano sa dalawa. Naisip naman ng tiyuhin ni Andy na ibalik yung masamang orasyon na iyon doon sa nagbigay. Na walang dudang iyon ay yung isa sa mga tindera na nagbanta pa at animoy mayroon binubulong. Simula noon, ayon kay JC, tuwing mapupunta siya sa ibang lugar ay iba yung pag-iingat ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na sa mga taong noon pa lamang niya makakasalamuha.